The missing bride updates today, December 27, 2025. Ayan, totoo nga ba mga chika, no, na meron pong good news at bad news ang kapulisan para kay RJ sa kanilang paghahanap patungkol dito sa The Missing Bride. Pero meron po silang panawagan sa publiko patungkol sa mga kaganapan, ano, at sa mga updates patungkol po dito sa kay Michera de Juan. So ang lahat ng yan ay pag-uusapan natin maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more updates. At ngayon, pag-usapan natin ng ilan sa mga panawagan ng kapulisan dito po sa publiko. Kahapon po ay inilabas natin ang ilan sa mga updates kung saan ay natukoy or totoo nga, no, na nagsalita na po yung maid of honor kasi siya po ay isa sa mga in-interrogate ng kapulisan patungkol sa issue or paghahanap dito kay Michera de Juan, isa sa mga tinatawag na so-called The Missing Bride. Inamin po ni Miss ng BFF or ng maid of honor ni Michera de Juan na isa to sa mga nagiging outlet nitong si Michera kapag siya po ay nakakaranas ng mental health issue, ng depression or ng maraming mga bagay, mga problema. Ang ginagawa niyang outlet niya is umaalis siya, tumatakbo, nagbabakasyon ng walang pasabi. According po dun sa BFF or according po dun sa maid of honor sana, no, nito pong si Michera, na gawin na po ni Michera yan. Ginawa niya na po yan 10 years ago and then tinakasan niya rin po yung kanyang problema, no. Pero eventually ay bumalik din po si Michera de Juan. Yun ang nilinaw po ng BFF at maid of honor nitong The Missing Bride. But this time is medyo meron pong panawagan ang kapulisan kasi meron po kasi mga wrong info na nagkakalat po ngayon sa online patungkol sa paghanap nga dito kay The Missing Bride. Kaya naman meron silang panawagan sa publiko. Ito, pakinggan po natin. This is courtesy of ABS-CBN News. Ang title niya po is PNP itigil ang pagpapadala ng maling impormasyon. Let's watch this. Dalawang taon na bukas ng alupin ng kasal ni Mark RJ Reyes sa kasintahang si Michera de Juan, kasabay na selebrasyon ng Pasko ng pamilya ni Michera sa North Fairview, Quezon City. Pero nag-aalala pa rin si Reyes at ang pamilya de Juan dahil 14 na araw nang nawawala si Michera. Nawagan po ako sa kay Mahal, kay Michera, kung nasan ka man ngayon, kung naririnig mo kami, paramdam ka lang sa amin or mag-text ka, tumawag ka. Alam lang, para malaman lang namin na safe ka. Yun yung, kumbaga, yun na lang yung iregalo mo sa amin ngayong Pasko, sa aming pamilya mo, sa aming mga nagmamahal sa'yo. Kung pwede, kahit mabilis lang, kahit mga 1 minuto, makausap ka lang namin yun. Kasabay ng Pasko, ipinagdiriwang din dapat ng pamilya ang ika-64 na kaarawan ni Jose de Juan, ang ama ni Michera. Pero kung noong mga nakaraang taon, puno na ng handa ang bawat lamesa, ngayon, hindi ramdam ng pamilyang Pasko, lalo na ni Jose. Pag Pasko, nakagawian na po talaga nitong mga anak ko na sinicelebrate nila yung birthday ko po. Kumbaga, nakakalungkot talaga itong darating na Pasko kasi kulang na kulang talaga kami. Kaya ang akin nga, sana itong Pasko, kumbaga, ano na lang sana sa akin ni Lord na regalo na lang. Panawagan niya kay Michera, Kung baka naisip mo na baka nagalit na yung mga kapatid mo sa iyo na binigyan mo ngayon ng ganitong problema, no, hindi Sarah. Hinihintay ka namin dito. Kaya nga nagtitiis sila na mahanap ka kasi mahal ka namin. Yun, iyan ang ilan sa mga mensahe ng pamilya ni Michera de Juan patungkol nga dito sa paghahanap sa kanya, no, na talaga nangungulila kasi iniisip po ni or parang inunahan na nitong tatay ni Michera na baka nag-aalala nga si Michera dahil iniisip niya na nagdala siya ng stress dun po sa kanyang kapamilya. Pero nilinaw po ng tatay ni Michera na kung sakaling gusto nang bumalik ay ready na po sila na tatanggapin pa rin naman siya at wala pong parang hindi sumama ang loob nila or what. Yun ang nilinaw niya. Ito papanoorin natin. hindi naman tumitigil ang Quezon City Police District sa paghahanap sa missing bride-to-be. Ang paghahanap natin kay
Shera, tuloy-tuloy naman, kagaya nung may dumating na information dun sa Taguig na may nag-text kay Mark na nandun daw sa Taguig, somewhere in Barangay Wawa. Pinuntahan naman agad ng mga operatiba natin at binalidate yung information. Kaso, Pero pagdating sa lugar kung saan nakita umano si Sierra, bigo ang mga pulis. Kinumpirma ni Mark na inamin mismo na nagpadala ng message na may nais lang itong pagtripan na kaibigan. Meaning lang din po kami sa mga nagsisend pa rin sa amin ng mga prank calls, nagsisend ng mga false information. Please lang po, unang-una po, nakakadagdag po siya sa burden po namin as family. Apela lang natin sa mga netizens, no? Kung pwede, wag magbigay ng mga false information kasi nagpapabagal at nagkukos ng kalituhan sa lalong-lalo sa investigador at sa pamilya ni Sierra. Kung may impormasyon sa kinaroon yun. So according to po sa mga kapulisan, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po sila tumitigil. Kasi meron po mga nagkakalat na news na matapos nga pong dumaan sa Digital Forensic Review yung paghahanap dito kay Michera at napag-alaman po nila na wala pong foul play na naganap, no, dito po sa pag-alis niya. So parang sinasabi po ng ilang mga false news na titigil na raw ang Quezon City sa paghahanap kay Sierra kasi malinaw daw na itong si Sierra ay runaway bride. Kumbaga parang kahit anong hanap po nila, kung si Sierra mismo ay ayaw magpahanap, no? Kung si Sierra mismo ay tumatakbo at talagang pinipilit niya yung sarili niyang hindi siya mahanap, kaya po tumatagal. At isa rin sa mga cause of delay, yung mga maling impormasyon na ibinibigay po sa kapulisan, kaya po nagkakaroon ng ganitong klase ng issue, no? Na hanggang sa ngayon ay litong-lito pa rin po kung nasaan na nga ba talaga si Sierra. Ang pinag-aalala lang talaga ni RJ na ang isa sa mga major concern niya, kaya talagang nagsusumamo pa rin siya sa mga kapulisan na wag bitawan yung case na ito kasi nga gusto nila na safety, hindi lang sila yung maghahanap but still gagawin din ng kapulisan yung kanila pong part para po mahanap si Sierra. And yun nga yung kanilang panawagan, ano, na sana nga ay wag naman pong dagdagan ng mga netizen yung bigat na nararamdaman nila ngayon kasi nga 'di ba parang may mga tumatawag kung saan sinasabi nila or nagbibigay sila ng info na nakita nila si Sierra sa isang lugar. Ngayon, pag pinuntahan, parang ano lang siya, parang it's a prank, ganon. So, ganon po yung mga nagaganap. Kaya, medyo nagkakaroon po ng, kabigatan din para sa pamilya. So, ganon pa man, ay hindi pa rin po tumitigil ang Quezon City Police para po magkalap ng impormasyon sa pagkawala nito. Pero hanggang ngayon, bakit po hindi pa rin inilalabas ang CCTV, no, na pumasok siya sa mall tapos siya po ay bumili ng shoes ba or hindi, or baka naman talagang direkta talaga na sumakay na siya ng bus at somewhere ay bumaba siya para doon po siya magtago. Yun pong hindi natin alam kasi according po sa kanilang investigation is talagang feeling po nila planado na po lahat ni Michera Di Juan ito pong pangyayaring ito. Pero ang iniisip ko, ironically, kung iisipin po natin na napaka-ironic kasi na gumastos ka sa gown, sabi nga po ng mga kapulisan, meron silang tinatawag na financial difficulties nasa crisis po sila, nakulang sila sa pera. Gumastos po sila sa gown at marami na po silang ginastos para sa preparation ng kanilang kasal. Pero bakit may chance pa na umatras siya? So yun po ang tanong ng marami. Kaya naman kung ano po ang inyong saloobin, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.